Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, July 19 na po, 2025. Meron pa rin po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. At dito po kay Bagyong Krising na ating minomonitor. Tuluyan na nga po itong tumama ang mainland Cagayan at nagpapaulan sa malaking bahagi. Patuloy din po lumalakas etong hanging habagat or southwest monsoon dahil po sa epekto ni Bagyong Krising. Well, kung bago ka lang, please huwag muna kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahit na notification bell para ma-update po kita sa ating mga susunod na mga weather update. So alamin na muna natin ang kalagayan nga po, ang kondisyon nito nga pong si Bagyong Krising. Sa ngayon mga kaibigan, hulihong namataan ang mata o sentro ng Bagyong Krising mga kaibigan, na may estimated pong layo, no? Dito po siya sa may bandang coastal water po ng Calayan, Cagayan. Sa ngayon ho, nasa 75 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Pero sa mga susunod na mga oras, lalakas po ito from 95 kilometers per hour at magiging isang severe tropical storm. Meron pa rin itong lakas ng hangin na 105 kilometers per hour. Pagkilos naman, no, sa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Nararamdaman na ngayon mga kaibigan ang bugso ng malalakas na hangin sa malaking bahagi po ng Cagayan. Kaya naman nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa malaking bahagi po ng Cagayan. So alamin natin mga kaibigan yung mga lugar na apektado. Kasama dyan ang Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, the northern portion at central portion po ng Abra. Kasama dyan mga kaibigan ang ilang bahagi po ng eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion po ng Ilocos Sur. At yung mga lugar po na yun mga kaibigan ay meron pong warning lead time na 24 hours. May lakas ng hangin na aabot sa 62 to 88 kilometers per hour. Pag sinabi ho natin warning lead time, hindi yan automatically pag itinaas ang storm wind signal number 2 ay agad-agad itong mararamdaman or mararanasan. Within the next 24 hours, posible yung maging epekto yung signal number 2 na yan. So meron din tayo ngayon na nakataas pa rin na storm wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Quirino, Nueva Vizcaya, the rest pa rin po ng Mountain Province, the rest ng Ifugao, the rest po ng Abra, Benguet, ilang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northern portion po ng Pangasinan. Kasama rin dyan mga kaibigan ang ilang bahagi po ng northern portion ng Aurora. Kasama rin mga kaibigan ang northern portion ng Nueva Ecija. So meron naman itong warning lead time na 36 hours, lakas ng hangin na umaabot sa 39 to 61 kilometers per hour. So yung mga lugar ho na aking binanggit, mag-ingat po sa banta ng posibleng malawakang mga pagbabaha. Landslide naman sa mga landslide prone area, yung mga nakatira sa taas ng bundok at yung mga sa paanan ng bundok. Mga nakatira din malapit po sa mga baybayin, sa mga ilog, umiwas po tayo. Kung kinakailangan natin mag-evacuate, ay gawin na po natin, sumunod po tayo sa abiso ng LGU dahil posible ding magkaroon ng forced evacuation para po sa safety at kaligtasan po ng bawat isa. So dahil po kay Bagyong Krising, patuloy pa rin ang paglakas nga po ng southwest monsoon or hanging habagat. May mga lugar din na pinapaulan ngayon, no, ng habagat mga kaibigan. So aalamin natin yan. Ngayong araw mga kaibigan ng Sabado, apektado pa rin, no, dahil po sa lakas ng habagat ang area po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental, kasama po dyan ang Sarangani. Inaasahan naman po pagdating ng linggo, apektado rin ng lakas ng habagat, no, at makakaranas din ng mga pag-uulan ang Metro Manila, Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Kung titignan nyo mga kaibigan, malaking bahagi pa rin ng Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at kasama dyan ng Bicol Region, Western Visayas, Samar at Northern Samar, no? Dahil yan sa pinagsamang lakas po ng Bagyong Krising
at ito nga pong southwest monsoon or hanging habagat. Mga kaibigan, ipapaalala ko lamang habang tinatahak po mga kaibigan ni Bagyong Krising po, no, etong mainland Cagayan, no, malaking bahagi po na yan ay meron pa tayong nakataas ngayon na storm surge, no, na meron taas ng alon na 1 to 2 meters sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So recommended na gawin ay lumayo po tayo sa mga beach dyan, sa mga tanawin dyan, sa mga katubigan, at yung mga motor bangkas din, wag na munang pumalaot. Yung maliit o malalaking mga bangka natin mga kaibigan, i-cancel din lahat po ng mga marine activity. At lagi po tayong mag-antabay, mag-follow, no, sa aking mga ibinabalita sa lagay po ng ating panahon. So hindi pa man nakakalabas nga po ng ating Philippine Area of Responsibility, eto nga pong si Bagyong Krising mga kaibigan, meron na naman pong panibagong banta ng sama ng panahon ang posibleng nga pong mabuo. So mga kaibigan, kung titignan po ninyo, ito ay posibleng mabuo mula po sa rain bands ng Bagyong Krising sa darating po na linggo o Lunes. Posibleng tahakin po nito ang direksyon patungong Taiwan o Southern Japan. Ngunit nakikitang mas palalakasin nito ang habagat, no? So yung same situation na ginagawa ni Bagyong Krising ay posibleng mangyari din sa panibagong banta ng bagyo na mabubuo nga po, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero paunawa ko lamang, no, posible pang magbago ang mga datos na yun mga kaibigan, at ang posibleng pangalawang pang susunod na bagyo mga kaibigan, bali ang mangyayari po sa atin ngayon, nasa pang-apat na bagyo na tayo. Tatawagin po itong Bagyong Dante sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Mga kaibigan ko, tulad na aking sinasabi, ipapakita ko sa inyo mabuti yung chart or system na ginagamit natin, dahil nga po para din sa kalinawan ng bawat isa, no, or para din sa kapayapaan ng isip natin mga kaibigan. Tignan nyo mabuti, ito pong tinatawag natin na forecast or track and intensity forecast para po kay Bagyong Krising or WIPHA na may international name po niya yan. Tignan natin mabuti kung kailan nga ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Krising. Sa ngayon mga kaibigan, tinatahak niya pa rin, no, ang ilang bahagi po ng mainland Cagayan mga kaibigan habang papalabas ng PAR. Expected po, no, alas 5 po ng umaga ng madaling araw, July 19 mga kaibigan, ay patuloy pa rin ang kanyang malakas na epekto. Unti-unti naman itong lalabas mga kaibigan ng PAR pagdating naman po ng hapon ng Sabado ngayong July 19 po. So expected pa rin natin na makakaapekto ang kanyang trap or extension ng hangin niya mga kaibigan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kasama dyan ang lugar po ng Batanes at Cagayan area. Pero totally nakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng July 20 sa ganap po na alas 5 ng madaling araw. That time mga kaibigan, tignan nyo mabuti, no, sa ating forecast track, naging typhoon category siya pero nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. So nakakatuwa dahil yung panalangin natin na hindi maging typhoon o super typhoon category, nangyari po mga kaibigan. Naging typhoon man siya pero nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Tulad ng aking sinasabi, dahil nga po meron tayong banta, no, ng bagyo, sunod-sunod na mga bagyo mga kaibigan, ine-expect din natin na posibleng may isa pa nga, no, at yung tinutukoy ko na yan, ipapakita ko po sa inyo sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, no, para malinaw. Sinabi ko na to kanina, no, nasa week 1 natin mga kaibigan ay pasok na dyan ang July 18 hanggang July 25, 2025, no. Makikita nyo, si Bagyong Krising may kasunod agad na panibagong bagyo na high chance agad mga kaibigan, no. At ito yung chance na sinasabi natin na automatic pag nasa loob ng PAR maging bagyo yan, posible yan maging malakas. Ipag-pray natin yung kanyang senaryo na mag-record po, no, at hindi po direktang tumama sa ating Philippine landmass. Pagdating naman po sa week 2 mga kaibigan, pasok na po nito ang July 26 hanggang July 31, tatlong sama ng panahon o low pressure area ang ating namomonitor naman. Yung isa, merong medium chance na maging isang ganap nga po na bagyo. Magkagayon man, posible pa naman magbago ang forecast at galaw pagkilos po ng mga LPA na nabubuo po, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So mas maganda na nakantabay po tayo lagi sa aking mga binabalita. At dahil nga po mga kaibigan, ngayon ay
July, no? Alam naman natin na 2 hanggang 3 bagyo ang posible nga pong mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At nakakadalawa na tayo mga kaibigan, no? At yung panghuli, posible pa mga kaibigan, etong si Bagyong Dante nga po ang ating tinutukoy. Magkagayon man mga kaibigan, marami akong mga binibigay sa inyo na paalala sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Unang-una, lagi po tayo maging updated sa aking mga binabalita. Pangalawa, safety natin ang ating mga importanteng gamit, mga papeles, mga appliances na importante mga kaibigan. Lumikas din po yung mga nakatira malapit po sa mga ilog, no? Yung mga bahayang lugar at yung mga nasa mga bulubundukin. Mag-ingat po kayo dyan. Kung kailangan naman mag-evacuate, umalis na po tayo. Mag-force evacuation na kung kinakailangan mga kaibigan. Huwag na tayong maghintay pa na tayo makaranas ng baha o landslide. At kaya hindi pa mga kaibigan, mag-stock din tayo ng pagkain po na sasapat sa 2 hanggang 3 araw, no? Dahil ang mga bagyo naman mga kaibigan, no, nag-i-stop naman yan. Mga kaibigan, para sa akin mas mahalaga na maglinis din tayo ng ating kapaligiran, especially sa mababang lugar sa Metro Manila. Yung mga basura, yung mga plastic, yan po yung nagiging main cause kadalasan ng mga pagbabaha, no? Pag bumabara po sa mga kanal. Magkagayon man mga kaibigan, napakahalaga ng aking huling paalala, panalangin sa Diyos, pag-pray natin mga kaibigan na ang mga bagyo na ito'y lumihis at ilayo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Makikiusap po muli ako ng isang like and subscribe, and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po.